Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. This guy is very dangerous. Ma'am Evelyn, nasabi niyo po sa staff namin na nakakatanggap kayo ng death threat. Andito ba yung nagbibigay siya ng death threat? Andito. Well, not really coming from the PCSO, pero syempre I fear for my life also kasi I come here to help the 2,000 Lotto agents po. And nagpa-blatter na po ako na baka nga something might happen to me, Ano pong sinasabi sa death threat? na mag-iingat po ako sa pagpunta ng Senado. So alam nitong nagbigay ng death threat na magkakaroon tayo ng hearing. Opo. Mr. Kadsawan, ikaw ba isa sa mga napadalang death threat? Noon June po, may tumawag, may fictitious caller na kaming natatanggap. Sinabi sa Hawaii po na mag-ingat yung asawa mo, kayo, dahil hindi basta-basta yung binabangga nyo. Okay, Comsec, make sure na mahatid natin to USAA, mahatid natin ng maayos sa kanilang bahay, kung dalawang resource persons natin because meron silang death threat. And then kung kinakailangan, we will coordinate with the PNP, Mapigation Security, 24/7. Hindi naman po sa gusto kong magsumbong, pero yung Lotto outlet ko po ay terminate po ni GM Robles dahil po nag-attend ako ng prayer rally. So wala po akong hanap buhay talaga for almost 3 months. Yung Lotto outlet ko po 20 years na po siya eh. I have never violated anything in my contract. We meet every day. Kung siya man ay umattend ng prayer rally, kung ano man prayer rally na yan, kung yun ay something na hindi maganda sa pandinig ng PCSO, huwag natin pakialaman yung kanyang negosyo. Baka pwede pakibalik, sir. We'll bring this up to the management, Mr. Chair. Kasi po ito yung nangyari nung June, nung panahon po ni Mrs. Gabuyo. Binalidate lang niya po yung letter po ng show cause order po ni GM sa akin. And then, nagpunta pa po ako ng personal sa kanya na sinabi ko po sa kanya na yun lang po yung bread and butter ko at yung anak ko naman po ay kagagaling lang po sa heart surgery at wala naman po ako nakuhang tulong talaga sa PCSO. And then, 3 weeks ago, I was diagnosed po na I have a cancer ho at my breast. Sa sobrang stress na po nito, wala kaming hanap buhay. Parang sa akin po, parang masyado naman po akong pinersonal at siningle out po ni GM Robles. Attorney Patiag, nandun ba sa kontrata ng PCSO na bawal ang mga Lotto operators mag-attend ng mga prayer rally? Otherwise, sila yung makakatanggap na show cause order? Wala po In the yata contract? sa kontrata, Wala? Mr. So din kung wala sa kontrata, mali po yung ginawa ninyo dito kay Ma'am Evelyn Javier. What's your opinion, Mr. Rafanan, ng Ombudsman? The applicant, Your Honor, may have remedies within the PCSO system in order to have them reconsidered the matter of cancellation of the franchise, Your Honor. The internal remedies would have to be mobilized first within the PCSO system. And kapag hindi na-resolve, then that's the time na pwede siya lumapit sa inyo. Yes. Kung reason, bakit siya pinadala ng show cause order? Apparently dito po sa rally na ginawa sa tapat ng opisina ng PCSO last May 16, 2024 at saka po yung May 3, 2024. So, tinanong kita kanina kung nasa kontrata ba ng PCSO na kapag ikaw ay nag-attend ng prayer rally, kung ano pa man yan, ikaw ay ma-issue ng show cause order hanggang sa ikaw ay matanggalan ng kontrata. Di ba? Wala. So, therefore, tulad sinabi ni Mr. Rafanan ng Ombudsman, ayusin mo muna siguro to internally. Siguro pakibalik na lang, mag-usap na lang kayo ng maayos, magpakatawaran kung ano man yung mga problema, and then ibalik na lang yung negosyo niya. Pararatingin po namin sa management, Mr. Chair. When will General Manager Robles comes back? 1 week po yata, Mr. Chair. Siguro po sa susunod na hearing, I want him here. Parang nakita ko dito kay GM Robles, parang he thinks he's God. That's grave abuse of power. This guy is very dangerous. Grabe naman. Delikado to, nakakatakot tong boss niya na si GM Robles. Kaya sabi sir, abusado tong boss mo. Wala dapat pwede bumangga sa kanya. Otherwise, ayun. I'm sorry, Atty. Patiag, this is not for you. This is for your boss. Pakisabi na lang siguro sa next hearing, I want Chairman Robles here at pagayusin natin sila. And then, i-request natin na ibalik yung inyo pong outlet. Yes sir, kasi yun lang po yung hanap buhay ko. Wala naman po ako ibang hanap buhay eh. Gusto ko lang talagang matulungan po yung mga na-displaced na Lotto agents. At maraming salamat po, Chair.